pag tinignan mo na historical perspective yan, ititrace mo na istorya eh. Ng mga nakasulat ng mga panahon eh. Ano yung nakasulat ng ganitong panahon, ano yung nakasulat tungkol sa Diyos ng ganitong panahon. So may ganong evolution talaga na from a pantheon of gods, naging isa. And may istorya kung paano naging isa. So parang, yun nga, pag nakita mo lang, nakaka-ano lang din. Kasi parang kunyari si Jesus Christ, mas nag-a-align talaga yung mga parang, sa akin, yung mga belief ni Jesus Christ. Mas nag-a-align kay Buddha, mas nag-a-align kay Lao Tzu. So parang yun din yung okay, na parang, yun nga, parang ma-realize mo na, yun, din na-realize ko yung Ascended Masters nga. Parang, parang medyo magkakaiba sila na interpretation sa na-experience nila, pero parang pare-pareho yung point nila. Kasi yun nga, I think yun yung main distinction naman between Judaism and Catholicism. And I think may importante rin natin pwedeng kailangan sabihin na distinction ay parang just because you're a Jew, you're not an Israelite. Parang yun yung actually malaking division amongst the Jewish people ngayon na parang iba yung Israel state. Kaya parang hirap sabihin na parang I feel like mahirap sabihin na blanket statement na ano yun na all Jewish people believe na God is a God of war based on what they're doing now. Kasi yung ginagawa ng actions ng Israel is separate from the Jewish people. It just so happens that a lot of people in Israel are Jewish. Pero a lot of Jewish people don't claim that. Kaya parang mas aligned yung idea nila of who Yahweh is with how Jesus Christ and we understand Yahweh. Kaya parang yung distinct, I think it's an important distinction to make lang na parang hindi natin i-point ilang parang yung Israel based on what they're doing now. I would not try to blanket that sa lahat ng Jewish people. Sa lahat ng Jewish. So, parang sa Israel populace lang yun in particular. Pero yung Jewish people today, I think yung main difference lang, kaya parang may such big differences is, yun nga, yung paniniwala namin na kaya parang for me, I admire Jewish people, parang yung mga non-Israelite Jewish people na yung mahirap sa religion nila is naniniwala sila sa promise ni God na may dadating na Savior eh. Pero yung sa Catholicism, dumating na siya eh. Kaya parang, yun lang yung major difference namin. Parang similar yung bread, pero parang, kaya siguro malaki yung shift ng tone eh. Pero yun nga, parang I feel like naiintindihan naman nila rin as God is love, pero in a different way, in a non-violent way. Kasi yung lineage din naman ng Judaism is galing nga rin sa galing din sa Egypt eh. So parang may lineage, pero nga kasi yun nga madaling ma-mistranslate dahil nga tao lang ang nagtatranslate. So yun din naman yung view ko nga na pero yung istorya nga, malabong parang akin. Definitely there's some credence to the fact na parang yun nga, it's an evolution of years and years of like from multiple gods to one eh. Parang based on like the signs that they have received. May mga away nga yung sa Bible yung parang whose God is stronger, Yahweh's God or mine. Pati nga yung may mga story din sa Bible na literally sabi ni Moses nung isang battle, pag nakataas palagi yung kamay ni Moses. Kailangan mananalo yung sila. So parang may mga tao tumutulong lang para akyatin lang yung kamay ni Moses. Sa Amalekites ba yun? Yung parang I think so, parang gano'n. Natatalo na sila, tapos parang biglang binigyan ng message ni Jesus Christ, taas mo na yung kamay mo. Tapos nakataas lang kamay, nanalo sila. Parang kasi sa akin, isip ko naman, paano naman yun? Kunyari, si God nga, alam niya na maraming soldiers dun sa kabila na kailangan lang trabahuhin yun. Pero bakit mas papaboran niya yung... hindi ko rin alam. Yun din ang yan ang criticism ko sa Judaism. Yung entitlement. Yung promised land na parang sa Pilipino pinakakuha kayo ng lugar. Di ba technically yun eh. Yung entitlement nila ngayon dyan sa ginagawa nila sa Gaza. Yung Israelite population yun. Not all Jewish people. Pero yes, parang... Pero dati kasi, di ba, parang yung marami doon, Europeans. Hindi ko lang alam. I'm not kasi parang ang alam ko, ang di ba may promised land nga. Tapos, yung galing, kunyari, yung sa story, galing sila sa Egypt. Wala namang binigay na mapa si Jesus Christ. Si God na, ito na yung promised land ko eh. Si God na, ito yung promised land ko eh. In-assume nila na yung tawag ng Judea, yung Judea na lugar, yun na yung promised land nila. And yung, di ba na, nga sila, yung diaspora, di ba? Yung diaspora, yun nga, nagkalat sila. Kasi nga, pinesecute sila eh, nakalat-kalat sila, puro mga refugee sila sa iba't ibang lugar. Nagkaroon ng Zionism. Yung Zionism is yung babalik kami sa promised land. Na bilang Jewish kami,
pinangakuha kami ni God ng lugar, kailangan namin makuha yun. May mga nakatira doon sa lugar na yun. Kaya nga, yun yung mahirap kasi parang yun nga, may different interpretation sila kung ano yung promised land nga. Kasi parang yun nga, that's why yung maraming Kibuloy dito sa Pilipinas yung Judaism yung Judaism kasi 'di ba parang yun nga may promised land daw sila. Kaya against sila sa idea na si Jesus yung Messiah. Kasi parang si Messiah, yun nga parang 'di ba yung 'di ba sinabi natin nung una na parang naghahanap ng human king yung Jewish people kasi they don't want to be like the other nation. They don't want to be the special nation. Pero yun nga yung problema kasi si Jesus Christ, yung pinapromise niyang kingdom is more metaphysical in nature. Kaya para sabi nila, there's no way that kasi feel namin, God promised us an actual land where we'll have actual stuff. Kaya parang doon nga yung nagko-conflict. Tsaka kahit si Messiah, ang alam ko, si Messiah, hindi siya si God. Sa Jewish, hindi siya si God. Parang siya lang inatas ni God para maging leader. Kaya parang ng bagong nation, parang hindi ako ganun ka-confident in Judaism to say what they really believe in. Kasi kaya siguro sila may mga rabbi to really piece apart kung ano talagang paniniwala na. Pero yun yung as pagkakaalam ko. Pero ako base naman sa pag-aaral ko, medyo sila rin, para Katoliko rin, medyo marami rin silang iba't ibang view. Kasi nga, medyo may, kunyari, kayo lang, 10 Katoliko, tanongin mo ng view kung sino sikat, panigurado may magkakaiba-iba dyan. So, yun nga. So, depende talaga. Ang hirap lang sabihin talaga kung ano yung, kasi may pati din themselves, parang ang gulo rin nung, yun nga, especially with the situation happening ngayon, some of them like to distance themselves from that nga. So, hindi ko lang masasabi for sure. Pero yeah, interesting nga to think about in that regard. Ako kasi parang, ito buong pag-uusap natin dito sa religion, talaga bumabalik ako lagi sa kanta ni George Harrison, yung My Sweet Lord. Pakinggan mo yung kanta na yun. Kasi parang, sobra ako nakaka-relate doon kasi parang ever since pinanganak ako, sobrang spiritual ko naman na talaga. Dati nga nag-roleplay pa kami ng mga pinsan ko na pare ako, ganun. Talagang, hanggang ngayon, hindi nawala naman yun. Parang palagi kong gusto makilala si God. Kahit nung naging atheist ako, kaya ako naging atheist kasi gusto ko makilala si God, tapos di ko siya nakilala. Tapos parang yung lyrics ng kanta, My sweet Lord, ooh, my Lord, I really wanna see you, I really wanna be with you, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. Ganun talaga. Parang kaya mahirap That's why, ako mismo hindi rin ako nakakanap ng definitive answer. Pero yun nga yung, I guess, yung challenge sa lahat tayo na gustong maniwala o kahit yung mga hindi naniwala, parang maging totoo tayo sa mga values natin at sa paniniwalaan natin at sa truth na palagi tayo maghahanap at importante yung mga gantong diskusyon para at least ma-piece together at least para sa sarili natin kung ano talagang paniniwalaan natin at